Mga kababayan, balita ngayon ang hindi pagtante ng Japanese Navy sa Chinese aircraft carrier habang naglalayag ito sa karagatang Pasipiko. Galit na galit ang naging reaksyon ng China dahil dito. Pero bakit nga ba mahigpit na binabantayan ng Japan ang bawat galaw ng carrier group ng Beijing? At ano ang maaaring maging epekto nito sa tumitinding tensyon sa Indo-Pacific? Alamin natin ang buong detalye. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa Philippine defense at military modernization. Sa loob ng mga nakaraang buwan, halos bawat galaw ng Chinese aircraft carrier na Liaoning ay mahigpit na binabantayan ng Japan's Self-Defense Forces. Habang patuloy na nagsasagawa ng malalaking military exercises ang China sa Western Pacific, hindi rin naman nagpapahuli ang Japan sa kanilang pagmamatsyag. Kaya naman, lalong tumitindi ang tensyon sa rehiyon, at umabot pa sa puntong naglabas ng matitinding reklamo ang Beijing laban sa Tokyo. Sa mga nakalipas na buwan, muling naging sentro ng atensyon ang aircraft carrier na Liaoning ng People's Liberation Army Navy ng China. Isa ito sa pinakamahalagang simbolo ng lumalakas na kapangyarihang pandagat ng Beijing. Kasama ng iba pang escort warships, nagsagawa ang carrier group ng serye ng mga malalaking military drills sa Western Pacific. Hindi lamang simpleng paglalayag ang kanilang isinagawa. Kabilang sa mga aktibidad ang live-fire exercises, pagpapalipad ng mga J-15 fighter jets, helicopter operations, at iba't ibang combat training na nagpapakita ng kakayahan ng China na mag-operate sa mas malalayong bahagi ng karagatan. Kapansin-pansin na ang mga operasyong ito ay isinagawa lampas pa sa tinatawag na First Island Chain, isang mahalagang strategic area na matagal nang sinusubaybayan ng mga bansang kaalyado ng Estados Unidos. At dahil sa laki ng kahalagahan ng mga pagsasanay na ito, agad namang kumilos ang Japan. Hindi pinalampas ng Japan Self-Defense Forces ang bawat galaw ng carrier group ng Liaoning. Nagpadala sila ng kanilang mga destroyer, kabilang ang mga modernong barkong pandigma gaya ng JS Teruzuki at JS Haguro. Bukod dito, gumamit din ng Japan ng kanilang P-3C Orion at P-1 Maritime Patrol aircraft upang masubaybayan ang mga galaw ng Chinese fleet mula sa himpapawid. Sa tuwing may paglipad o paglapag ng mga fighter aircraft mula sa Liaoning, agad itong itinatala ng Japanese military. Maging ang ruta ng bawat barko ay mahigpit nilang minomonitor. Sa katunayan, regular pang naglalabas ng mga ulat ang Joint Staff Office ng Japan upang ipakita sa publiko ang eksaktong galaw ng Chinese carrier group. Para sa Tokyo, mahalaga ang ganitong pagbabantay dahil lumalawak na ang operasyon ng Chinese Navy at unti-unti nang naabot ang mga lugar na malapit sa exclusive economic zone ng Japan. Sa ilang pagkakataon, namataan pa ang carrier group malapit sa mga lugar gaya ng Iwo Jima at Manami-Tereshima. Dahil dito, lalong naging alerto ang Japan. Subalit habang itinuturing ng Japan na normal at lehitimong military surveillance ang kanilang ginagawa, ibang pananaw naman ang mayroon ang China. Hindi ikinatuwa ng Beijing ang masusing pagmamanman ng Japanese forces. Sa halip, inakusahan pa nila ang Japan ng harassment, provocation, at mapanganib na pag-uugali. Ayon sa Chinese Defense Ministry at state media, propesyonal umano ang naging tugon ng kanilang mga tauhan habang ang Japan naman ang umano'y nagsasagawa ng mga kilos na maaaring magdulot ng hindi inaasahang insidente. Maging sa pinakahuling mga pahayag nitong buwan ng Hunyo ngayong taon, direkta nang binanggit ng China ang presensya ng mga barko at eroplano ng Japan sa paligid ng kanilang military exercises. Sa madaling salita, hindi na simpleng obserbasyon lamang ang nakikita ng Beijing. Para sa kanila, isa na itong uri ng panghihimasok. Ngunit para naman sa Japan, bahagi lamang ito ng kanilang responsibilidad bilang isang bansang kailangang protektahan ang kanilang seguridad. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa Liaoning. Noong buwan ng Disyembre noong nakaraang taon, nagkaroon ng seryosong insidente na ikinabahala ng Japan. Habang sinusubaybayan ng Japanese F-15 fighter jets ang carrier group, iniulat ng Tokyo na may mga Chinese J-15 fighter aircraft na nagsagawa ng radar lock-on laban sa kanilang mga eroplano. Agad itong kinundina ng Japan at inilarawan bilang mapanganib na aksyon na maaaring humantong sa aksidenteng sagupaan. Nagprotesta ang Tokyo at iginiit na dapat iwasan ang mga kilos na maaaring magpalala sa sitwasyon.
Samantala, nanindigan naman ng China na propesyonal at naaayon sa kanilang mga regulasyon ang kilos ng kanilang mga piloto. Mula noon, mas naging sensitibo ang bawat engkwentro sa pagitan ng dalawang panig. Dahil dito, mabilis ding kumalat sa social media ang mga balitang nagsasabing mahigit isang buwan umanong walang tigil na sinusundan ng Japan Navy ang Chinese carrier. May mga larawan at post pa na nagpapakita na tila ba araw at gabi ay nakatutok ang Japan sa bawat galaw ng Liaoning. Pero ayon sa iba't ibang mapagkakatiwalaang ulat, medyo pinalalaki ng ilang social media accounts ang kwento upang mas makakuha ng atensyon. Ang totoo, may sunod-sunod na deployment at military drills ang carrier group ng Liaoning sa loob ng ilang linggo at buwan. At sa bawat deployment na yun, regular na nagmo-monitor ang Japan. Ngunit hindi ibig sabihin nito na iisang tuloy-tuloy na misyon ang walang patid na isinagawa ng Japanese Navy sa loob ng mahigit isang buwan. May mga pagkakataong nagpapalit ng barko, eroplano, at mga unit na nagsasagawa ng surveillance. Kaya bagamat totoo ang masusing pagmamatsyag ng Japan, may halong eksaherasyon ang ilang viral posts na umiikot sa internet. Gayunpaman, hindi nito binabago ang katotohanan na seryoso ang sitwasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa mas malawak na larawan, ang nangyayaring ito ay bahagi lamang ng mas lumalaking kompetisyon sa rehiyon ng Indo-Pacific. Patuloy na pinalalakas ng China ang kanilang navy at pinalalawak ang kanilang operasyon sa iba't ibang bahagi ng karagatan. Samantala, hindi naman nakapikit ang Japan. Bilang isa sa pinakamakapangyarihang maritime nation sa Asia, mahalaga para sa Tokyo na bantayan ang mga aktibidad na maaaring makaapekto sa kanilang pambansang seguridad. Sa katunayan, hindi lamang Japan ang gumagawa nito. Maging ang Estados Unidos at iba pang mga kaalyado nito ay regular ding nagsasagawa ng pagmamanman sa mga galaw ng Chinese military. Sa kabilang banda, nakikita naman ng Beijing ang mga hakbang na ito bilang bahagi ng umano'y pagpigil ng mga karatig bansa sa pag-angat ng kanilang kapangyarihan. Dahil dito, patuloy na umiinit ang sitwasyon sa rehiyon. At para sa mga bansang nasa paligid ng South China Sea at Western Pacific, kabilang na ang Pilipinas, mahalagang bantayan ang mga pangyayaring ito dahil maaaring magkaroon ng malaking epekto sa balanse ng kapangyarihan sa Asia. Sa ngayon, malinaw na isang bagay ang hindi may kakaila. Totoong mahigpit na sinusubaybayan ng Japan ang aircraft carrier na Liaoning. Totoo ring hindi natuwa ang China at hayagan pa itong nagreklamo laban sa Tokyo. Subalit ang mga kwentong nagsasabing walang tigil at iisang misyon na mahigit isang buwan itong ginawa ay may halong pagpapalabis na karaniwang nakikita sa social media. Sa huli, ang tunay na mensahe ng mga pangyayaring ito ay nagpapakita kung gaano nakasensitibo ang sitwasyon sa Indo-Pacific. Habang patuloy na lumalawak ang kapangyarihang pandagat ng China, patuloy din namang magiging mapagbantay ang Japan. At sa bawat paglalayag ng Liaoning sa karagatan, tila malinaw na isang bagay ang tiyak. Hindi ito basta-bastang hahayaang magliyag nang walang nagbabantay. At habang nagpapatuloy ang laban ng impluwensya sa karagatan ng Asya, mas marami pang katulad na engkwentro ang maaaring mangyari sa mga susunod na taon. Kaya mga kababayan, ano ang masasabi ninyo rito? Tama lang ba na bantayan ng Japan ang bawat galaw ng Chinese aircraft carrier? O mas lalo lamang nitong pinapainit ang tensyon sa rehiyon? Ibahagi ninyo ang inyong opinyon sa comment section at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa iba pang mga balitang may kinalaman sa depensa at seguridad sa Indo-Pacific.